Simula pa lang ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee ngayong umaga, dinidiin na ng mga senador na imbis na makatulong sa pangongolekta ng buwis ang mga inilalabas na letter of authority ng BIR, nagiging instrumento pa ito sa pangingikil sa mga negosyante sa bansa. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ultimo nga maliliit na negosyante kahit foreign investors na peperwisyo sa modus na ito, posibleng pakana ng mga examiners at revenue district officers ng BIR. Small and big businesses mula po sa maliliit na family convenience store hanggang sa malalaking korporasyon have raised serious concerns recently. Kahit po ang mga international companies, hindi na ninyo pinatawad, pinatos na ninyo. Itong mga kumpanya na ito na nagdadala ng trabaho, teknolohiya at pamumuhunan sa bansa ay hindi raw nakaligtas sa ganitong uri ng pang-aabuso. Ang LOA ginagamit para halughugin ang accounting books ng negosyo kapag nakakita ng issues sa pagbabayad ng buwis. Pero sa natatanggap na reklamo ni Tulfo kasabay ng LOA, may nag-aalok pa na areglohin na lang ang pagbabayad ng buwis. Bukod pa rito, patong-patong na LOA ang natatanggap ng mga negosyante. Meron ng para sa VAT, meron pang para sa ibang klase ng buwis. Kaya abusado na ang paggamit nito, pati na rin ang mission orders. Ang nadiin naman si dating Commissioner Romeo Lumagi Jr. dahil naging talamak raw ito noong siyang nakaupo sa pwesto. Posible pang walang kaalam-alam si Lumagi pero mayat maya na pala ang pag-i-issue nito sa mga negosyante. Ang problema yung negosyante bugbog po sa kalalagay kasi iba-ibang tao. I-issue ng bat dito, bukas makalawa, next month, isang bat na naman, ibang tao na naman. Gaya po nito, nag-email sa atin, in a span of 6 months, we were issued 4 separate letters of authority with 3 audits still ongoing. Without your knowledge, inabuso po nila. Kaya minsan, 4, 5, 6, kayo, instruction nyo, 2 lang. Sige. Pero when they issue MOs, iba pa ho yun eh. Yun ang nagiging problema, naabuso po ng panahon ninyo. Wala po kayong safety net to protect the businesses. Si Senator J.V. Ejercito naman, taon-taon raw, pabalik-balik lang ang examiners sa mga nagpapaareglo, kaya nagkakaroon pa ng suki sa pangingikil. Ang problema raw, taon-taon na siyang may LOA dahil pumapayag siya sa settlement na lamang. Naging cycle na po tuloy ang extortion. Sa ngayon, suspendido na ang paglabas ng LOAs. Ayon naman sa bagong Finance Secretary na si Frederick Go, may mga reforma na silang ginagawa para matigil na ang ganitong uri ng pangingikil sa mga negosyante. My first major directive as Secretary of Finance was the temporary suspension of all field audits and related operations effective immediately. This was formalized under RMC number 107/2025. BIR Commissioner Charlie Mendoza and I are fully aligned with the President's goal of cleaning up the system, restoring integrity and public confidence, and implementing reforms. I would like to reiterate, Your Honors, we will not condone any form of harassment, let alone corruption. Magkakaroon naman ng reshuffling sa mga empleyado ng BIR. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.